Ikinagagalak po namin na muli namin kayong makapiling, mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay. Ako po si kapatid na Jerry Lapira at ito po ang programang In Search of Truth. Sa bahagi pong ito ng ating programa ay pakinggan at panoorin po muna natin ang aming isinagawang interview sa isa naming kapatid sa Iglesia ni Cristo mula po dyan sa lokal ng Capas, sa Distrito Eklesyastiko ng Capas, Tarlac. Ang tinutukoy po namin ay si kapatid na Candy Bautista. Pakinggan at panoorin po natin ang nabanggit na interview. Ako po si Candy Bautista, nakatala po sa lokal ng Capas, Tarlac. Ako po ay 43 years old sa ngayon. Ang tungkulin ko po ay sa P1, pananalapi po. Natapos ko po ay BS Architecture sa Central College of the Philippines. Sa ngayon po, ang pinagkakaabalahan ko po, meron po kaming maliit na trucking business po. Kasama po ang aking mga mother-in-law. Ang pangalan po ng aking asawa ay si Architect Angelo Lovell Bautista. Pangalawa po siya sa anak po nila Angeles at sila Lovell Bautista po. Siya po ay namayapa na noong taong 2020 po. Kami po ay may dalawang anak po. Pareho pong lalaki, isang 5 years old, isang 4 years old po. Ako po noon ay isang Katoliko. Simula po nung tumungtong po ako ng high school, naging choir member na po ako sa aming school, tsaka sa aming simbahan po. Meron po kaming mga tinatawag na simbang gabi. Meron din, dati po, masigla rin po ako sa yung pabasa po. Ayun po, taon-taon po ang pamilya po namin ay nagsasagawa po ng pabasa. Pupunta rin po kami sa grotto po tuwing Holy Week po. Tapos po yung salubong po tuwing bago po matapos ang taon. Gigising po kaming madaling araw para po magsimba. Kaya masasabi ko po na malalim po talaga yung itinuro po sa amin nung Katoliko pa po ako. Nabago po yun nung nagkaroon po ako ng kaibigan nung ako po yung nag-aaral pa sa kolehiyo po. Ano po siya, kabilang po siya sa Iglesia ni Cristo po. Pagkatapos po noon, after mga ilang taon po na naging barkada ko po siya, hanggang sa pinakilala po sa akin na ang Iglesia ni Cristo po. Sabi po ng parents niya po, o bakit hindi mo yayain yung mga barkada mo na dumalo sa pagsamba. Hanggang sa sumama po ako, pinasamba niya po ako sa Central. Ayun po. Pagkatapos po noon, hindi ko rin naman po kaagad naunawaan. Inabot pa rin po ng ilang taon bago po niya ako nahikayat na magpadoktrina po. Kaya po nagkaganon, parang pinagbigyan ko po muna siya na sige po, total, magkabarkada po kami. Pinagbigyan ko po na makasamba, malaman ko na rin po kung ano pong meron or pagkakaiba po ng Katoliko sa Iglesia po. Naunawaan ko po na sa pag-anib ko po sa Iglesia ni Cristo na makakamtan ko po na ako po ay maliligtas. Kaya rin po ako naniwala kasi lahat po ng pag-aaral na natututunan ko po ay galing po sa Biblia. Ako po ay nabautismohan sa Central po noong taong 2010 po. Sa panahon po ng bautismo ko po, talagang naramdaman ko naman po na kahit po alam kong mahirap na magbabago po ako ng religion, naramdaman ko naman po na sobrang gumaan po yung pakiramdam ko. Parang ang dami pong nabawas sa akin na dinadala.
Tapos yun po, naging masipag na po ako sa pagsamba. Hindi naman po talaga ako masipag sumamba. Napatunayan ko po na marami po talagang nagbago po sa akin. Ayun nga po, naging masipag na po akong sumamba. Mas nauunawaan ko na po yung nangyayari sa paligid ko. Mas humahaba po yung pasensya ko. Mas nagkaroon po ako ng direksyon. Dati po kasi hawak ko lang po yung oras ko eh. Kahit ano pong gawin ko, pwede kong gawin. Kahit saan po ako pupunta, pwede ko pong puntahan. Pero ngayon, palagi ko pong iniisip na wag muna kasi may pagsamba. Kung baga out of town mo po kami, dati po ang iisipin ko lang kung isang magandang hotel kami pupunta. Pero ngayon, iniisip ko po, pag nagpapabook ako, dapat may kapilyang katabi. Kasi hindi pwedeng hindi kami sasamba. Hanggat maaari po, walking distance lang. Ayun, mga ganong bagay po. Opo, kung meron lang po mga problema po, pagkatapos po ng pagsamba, gumagaan po yung pakiramdam ko. Kung sasamba man po ako na masama ang loob, pagkatapos po ng pagsamba, okay na po ako. Dumaan din po ako sa mabibigat na pagsubok. Pero simula po nung naging kaanib po ako sa Iglesia ni Cristo, parang yung mga pagsubok po na yun, kaya ko naman po palang harapin. Nung panahon po kasi na nagkasakit po yung asawa ko, kahit po na palagi pong sinasabi sa amin nila mami na manalangin po kami, nagpanata po kami. Pero sabi niya po, dapat kusan yung gagawin. Manalangin kayo ng sarili nyo, magpanata kayong dalawa kahit nasa ospital lang kayo. Ayun po. Nakakagaan po ng loob kasi kung tutusin po talaga, ang hirap po na naging sitwasyon po namin. 3 buwan po kaming nasa ospital. Wala po talagang labasan. Kaming dalawa lang po kasi bawal po bawal po magkaroon ng bisita. So, yun po ginagawa po namin. Hindi man po siya makapagsalita, yung asawa ko po. Ako na lang po nananalangin para sa aming dalawa po. Yung lakas, nabigyan po ako ng lakas ng loob na yun nga po sa bawat panalangin na ginagawa po namin. Malampasan po namin yung araw-araw na nangyayari po sa amin hanggang sa nawala po siya. Hanggang ngayon naman po, hindi pa rin po talaga nakaka-recover, pero hindi po, dinadaan na nga lang po sa panalangin, dinadaan na lang po sa pagsamba. Talaga naman pong napatunayan ko rin po na may tunay na Diyos po sa Iglesia ni Cristo po. Lalo na po sa sitwasyon po namin ngayon. Mahirap po, lalo na po, may 2 bata po akong pinapalaki. Tinutulungan naman po ako nila mami, sobrang tulong po. Pero iba pa rin po talaga yung nakakasamba po. Kasi nakakagaan po ng pakiramdam. Lalo na po kung may tungkulin ka, nakakagaan po ng pakiramdam. Pangako po, lahat po ng may tutulong ko po sa Iglesia ni Cristo po, sa kahit na anong paraan po, gagawin ko po. Mapaglingkuran lang po ang Diyos. Ako po si kapatid na Candy Bautista at ikinararangal ko po na ako po ay kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming isinagawang interview kay kapatid na Candy Bautista mula po dyan sa lokal ng Capas, sa Distrito Eklesyastiko ng Capas, Tarlac. At sa aming pong pagbabalik ay isasagawa na po natin ang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik po ang programang ito. Magpapakilala lamang po ang aming himpilan. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Nagbabalik po ang programang ito, ang In Search of Truth. At sa pagkakataong ito ay binabati po namin ang lahat ng mga kapatid namin sa Iglesia ni Cristo na nasa iba't ibang panig ng mundo. Gayon din po yung mga panayan na sumusubaybay sa palatuntunan ito.
Partikular po na binabati namin ang sambahayan ni kapatid na Candy Bautista na kanina po ay ating na-interview. Siya po ay mula dyan sa lokal ng Capas sa Distrito Eclesiastiko ng Capas, Tarlac. Kanina po ay nabanggit ni kapatid na Candy na siya ay dating kaanib sa Iglesia Katolika at masigla siyang kaanib dito noon. Subalit, nang pagbigyan niya po ang paanyaya ng mga kapatid namin noon sa Iglesia ni Cristo, ay unti-unti pong nabago ang kanyang pananaw ukol sa reliyon. Naunawaan niya kung gaano kahalaga ang pag-anib sa tunay na iglesia. Ito nga po ang Iglesia ni Cristo. Sapagkat dito sa loob ng tunay na Iglesia ni Cristo, may isasagawa niya ang tunay na pagsamba at paglilingkod sa Diyos. At higit sa lahat, ito ang maghahatid sa Kanya sa pagtatamo ng kaligtasan pagdating po ng araw ng paghukom. Kaya nagawa ni kapatid na Candy na itakwil yung nauna niyang paniniwala at tinanggap at lubos niyang sinampalatayanan ng mga aral ng Diyos. At siya ay tumanggap ng bautismo sa Iglesia ni Cristo. Kaya din ang nabanggit ni kapatid na Candy kanina, ang unang pagtitipon na kanyang dinaluhan sa Iglesia ni Cristo ay ang pagsambang kongregasyonal na isinasagawa sa mga bahay-sambahan ng Iglesia ni Cristo. At doon nakita niya ang napakalaking kaibahan ng pagsambang isinasagawa sa Iglesia ni Cristo sa dating reliyon na kanyang kinabibilangan. At mula noon anyan, sabi niya, ay lubos niyang pinahalagahan ang mga pagdalo sa mga pagsamba. Sa mga nagmamasid po sa Iglesia ni Cristo, ito rin po ang kanilang nakikita at ito rin ang naitatanong nila. Bakit ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay lubos na pinahahalagahan ang mga pagsambang kongregasyonal na isinasagawa sa mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo? Nakikita nila ito kahit may bagyo, kahit na may iba't ibang mga kalamidad. Ang isang tunay na Iglesia ni Cristo, kailanman hindi niya pababayaan ang pagdalo sa mga pagsamba. Bakit nga po ba? Lubos na pinahahalagahan ng mga tunay na lingkod ng Diyos ang mga pagsambang kongregasyonal o pagtitipon na isinasagawa sa loob ng gusaling sambahan. Pakinggan po ninyo at ganito ang mababasa nating nakasulat dito po sa Hebreo. Sa 10 ang talata po ay 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Sana napansin po ninyo ito, ang tagubili ng mga apostol sa mga tunay na Kristiyano, huwag anya nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Alin po kaya itong pagkakatipon na tinutukoy dito ni Apostol Pablo na hindi anya dapat napabayaan o hindi dapat kaligtaan na isagawa ng isang tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos? Pakinggan ninyo at ganito po ang mababasa nating pahayag pa rin ni Apostol Pablo sa unang Korinto sa 14:26 at 15 pa. Ano nga ito mga kapatid? Pagka kayo'y nangagkakatipon, ang bawat isa sa inyo'y may isang awit, may isang aral, may isang pahayag, may wika, may isang pagpapaliwanag. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay. Ano nga ito? Mananalangin ako sa Espiritu at mananalangin din naman ako sa pag-iisip. Aawit ako sa Espiritu at aawit din naman ako sa pag-iisip. Kung alin po yung pagtitipon na ang bili ni Apostol Pablo sa mga tunay na Kristiyano, ay hindi nila dapat napabayaan o hindi dapat kaligtaan ang pagdalo. Ito po yung pagtitipon na doon ay isinasagawa ang sama-samang pananalangin, pag-awit, ng mga pagpupuri sa ating Panginoong Diyos at maging ng pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Ito po mga kaibigan, ang pagsambang kongregasyonal na isinasagawa nga po sa mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. Ito po ang dahilan kung bakit ang isang tunay na lingkod ng Diyos, ang isang tunay na Iglesia ni Cristo,
Hinding-hindi niya pababayaan saan man siya makarating. Anuman ang maging sitwasyon ng kanyang buhay, hinding-hindi niya pababayaan ang pagdalo sa mga pagkakatipon o sa mga pagsamba. Ngayon, gaano po ba kahalaga ang ginagawang pagtitipon o pagsamba ng mga tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos? Sino po ba ang unang nagpapahalaga sa pagtitipong ginagawa ng mga tunay na lingkod ng Diyos? Pakinggan ninyo, at ganito ang pagtuturo ng ating Panginoong Sukristo sa Mateo 18, ang talata po ay 20. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Ito po ay pahayag ng ating Panginoong Sukristo, mga kaibigan. Saan man anya nagkakatipon ang 2 o 3 sa kanyang pangalan, naroroon anya ako sa gitna nila. Kaya ang unang nagpapahalaga sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Papaano nga po ba nakikisama ang ating Panginoong Hesukristo sa ginagawang pagtitipon ng kanyang mga tunay na lingkod? Pakinggan po natin dito po sa Efeso, sa 3 ang talata po ay 16. Upang sa inyo'y ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob. Tandaan po natin, sa panahon ng pagkakatipon o pagsamba ng mga tunay na lingkod ng Diyos, isinusugo po ng ating Panginoong Sukristo ang kapangyarihan, ito rin po ang Espiritu Santo. Gaano po kahalaga na maranasan ng mga tunay na lingkod ng Diyos ang kapangyarihang ipinangakong ito ng ating Panginoong Sukristo o ang Espiritu Santo na kanyang isinusugo. Ang sabi po sa talata, kayo anya'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob. Pagka po pala naranasan ng mga tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos ang kapangyarihang ipinangako ng ating Panginoong Sukristo, itong ang Espiritu Santo, nagbubunga po ito ng ibayong kalakasan sa mga tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos. Kaya, para sa mga tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos, pagka may mga problema, pagka dinadalaw sila ng iba't ibang mga suliranin, palibasay mga tao din na nandito pa sa mundong ito, ang mga tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos, ang pangunahin nilang hinahanap ay ang pagdalo sa mga pagsamba. Sapagkat dito po sa mga pagsambang isinasagawa sa loob ng gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo, dito po ipinangako ng ating Panginoong Sukristo, isusugo niya yung kanyang kapangyarihan o ang Espiritu Santo. Kaya labis pong kinasasabikan ng mga tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos ang mga pagsamba. Ito po ang laging ipinagpapauna ng mga tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos. Anuman ang sitwasyon, saan man makarating ang mga tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos. Ano naman po ang ibinabala ng banal na kasulatan sa sino mang lingkod ng ating Panginoong Diyos na hindi nila pahahalagahan ang pagdalo sa mga pagsamba, sa mga pagkakatipon na isinasagawa para luwalhatiin, awitan ng mga pagpupuri ang ating Panginoong Diyos, sama-samang manalangin at doon din ay pinakikinggan ang mga salita ng ating Panginoong Diyos. Ano pong sama pagka pinabayaan ito ng isang lingkod ng ating Panginoong Diyos? Pakinggan ninyo ang pahayag dito sa Hebreo sa 10 ang talatay 38. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ang sabi po ng ating Panginoong Diyos sa mga lingkod niya na umurong, hindi anya niya kalulugdan. Sino nga po ba yung nakagagawa ng kasalanang pag-urong na ang banggit ng ating Panginoong Diyos hindi niya anya kalulugdan? Pakinggan po natin dito pa rin sa Hebreo sa 10, ang binasa namin sa inyo kanina'y 38,
Sa mga talata namang 26 hanggang 27 po, ito po ang nakasulat. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira patungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Nais lamang naming ipapansin sa inyo yung unang talatang binasa namin sa inyo sa unahan, Hebreo 10:25, na ang bilin ay huwag pababayaan ang mga pagkakatipon. Ito rin po yung mga pagsambang kongregasyonal. Pero kung sinadya ang pagkakasala, sinadya na hindi niya pinahalagahan ang pagdalo sa mga pagsamba, ano po ang sabi? Kung atin anyang sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala na anyang haing natitira patungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Kaya, yung po palang pagpapabaya sa pagsamba, ang katumbas nun sa ating Panginoong Diyos, pag-urong. Pagka umurong ang isang tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos, sinabi na ng ating Panginoong Diyos, hindi niya kalulugdan. At hindi lang mapupunta o mauuwi siya doon sa mga tao na hindi kinalulugdan ng ating Panginoong Diyos, kundi hindi rin siya magtatamo ng kaligtasan pagdating po ng araw ng paghuhukom. Kaya itinuturing po ng isang tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos na napakabigat na kasalanan sa harapan ng ating Panginoong Diyos ang pabayaan, ang pagdalo sa mga pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Subalit, para po magawa ng buong kasiglahan at ng buong kasipagan at pagtatalaga ang pagsamba sa ating Panginoong Diyos, ano po kaya ang kinakailangang mataglay na katangian ng isang tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos? Pakinggan po ninyo dito po sa Hebreo pa rin sa 10, ang talatang 36 naman po ang siyang babasahin natin. Pakinggan ninyo ito. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Ang kailangan po pala na mataglay na katangian ng isang tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos yung pagiging matiisin. Ito po ang nakitang katangian ng mga kaanib noon sa unang iglesia ni Kristo sa panahon ng mga apostol. Ito rin po ang nakikitang katangian ng mga kaanib sa iglesia ni Kristo sa ating pong panahon. Kaya yung nagtatanong po na bakit ganon kasigla, ganon pinahahalagahan ng isang iglesia ni Kristo ang pagdalo sa mga pagsamba sa ating Panginoong Diyos, nasagot na po yung katanungan na yun. Sapagkat mahigpit po ang tagubili ng banal na kasulatan, ang mga pagsamba na isinasagawa sa gusaling sambahan. Ito po yung mga pagsambang kongregasyonal ay hindi dapat anya pabayaan, hindi dapat kaligtaan ang pagdalo ng mga tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos. Subalit, maaaring sabihin po nung mga nakikinig sa amin sa pagkakataong ito, kahit hindi naman po kami kaanib sa Iglesia ni Cristo, ay ginagawa na din po namin yung nagkakatipong kami sa amin pong kapilya. Doon po ay umaawit din kami, nananalangin, may mga pag-aaral din kaming isinasagawa. Pero dapat po muna nating maunawaan na sa mga pagsamba na isinasagawa ng mga tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos, meron pong tiyak na dako kung saan sila matatagpuan at kung sino lamang ang mga tao na siyang inaasahan ng ating Panginoong Diyos na makapagsasagawa ng tunay na pagsamba sa Kanya. Sino po kaya yung mga tao na tiyak na makapagsasagawa ng tunay na pagsamba't paglilingkod sa ating Panginoong Diyos? Pakinggan po natin ang nakasulat dito po sa Aklat ng Mga Awit sa 100, ang mga talata po'y 2 hanggang 4, ganito po ang maliwanag na nakasulat sa Biblia. Si Yahweh ay papurihan,
paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos. Ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa Kanyang templo, na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sana napansin po ninyo sa mga talatang binasa po namin sa inyo na ang mga taong makapagsasagawa ng tunay na pagsamba sa ating Panginoong Diyos, mga tao anyang kabilang sa Kanyang bayan. Kaya ang unang dapat pong tiyakin ng isang taong gagawa ng pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, kabilang ba siya sa mga taong kinikilala ng ating Panginoong Diyos na Kanyang bayan? Sino nga po ba ang mga taong kinikilala ng ating Panginoong Diyos na Kanyang bayan? Ang sabi sa talata, kabilang sila sa Kanyang kawan. Kaya nasa loob sila ng kawan. Alin nga po ba ang kawan ng ating Panginoong Diyos sa panahong Kristiyano? Na dito natin matatagpuan ng mga taong kinikilala ng Diyos na Kanyang bayan. Pakinggan po natin dito po sa Aklat ng Mga Gawa 20:28. Salin po ito ni Ginoong George M. Lamsa sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na tinubos niya ng Kanyang dugo. Binasa lamang po namin ito sa inyo mga kaibigan. Ang kawan ay walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo. Kaya ang bayan ng Diyos sa panahong Kristiyano walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo. Nandito po sa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo ang mga taong makapagsasagawa ng tunay na pagsamba at paglilingkod na tatanggapin ng ating Panginoong Diyos, sapagkat ang mga tao nga pong kabilang sa tunay na Iglesia ni Kristo, kinikilala ng ating Panginoong Diyos na Kanyang bayan. Ito po ang lubos na naunawaan ni kapatid na Candy Bautista. Kaya nga, nung siya ay makapakinig, makapagsuri sa pangangaral ng Iglesia ni Kristo, naunawaan niya na ang tunay na pagsamba natatanggapin ng ating Panginoong Diyos, may halaga sa Diyos at maghahatid sa Kanya sa kaligtasan. Dito niya maisasagawa sa tunay na Iglesia ni Kristo. Kaya nung siya'y maging ganap na kaanib na sa Iglesia ni Kristo, ang banggit nga ni kapatid na Candy, naging top priority na sa buhay niya na naging inuuna ang pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Nawa po mga kaibigan ay nakatulong ang ginawa po naming pagtalakay na ito ng mga kalooban ng ating Panginoong Diyos sa inyo pong ginagawang mga pagsusuri. At bago po tayo magtapos, ay inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos, muli po nagpapasalamat kami ng napakarami sa napakagandang pagkakataong muli mong ipinagkaloob sa amin na sa pamamagitan ng palatuntunang ito, maituro ang iyong mga kalooban, mga katotohanan mo, na kung ito po ay lubos na tatanggapin at sasampalatayanan ng mga tao, maghahatid sa amin sa pangako mong kaligtasan. Maawa ka nawa po sa mga nakikinig at sumusubaybay ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo. Ang mga katotohanan ng kanilang napakinggan, magbigay daan na para lalo nilang suriin at alamin ang halaga ng Iglesia ni Kristo sa kanilang buhay. At kung loloobin mo, Ama, magkasama-sama na po kami sa loob ng Iglesia ni Kristo. Panginoong Sukristo, lumalapit din po kami sa iyo. Patuloy mo kaming ipamagitan sa Ama upang lahat ng mga biyaya patuloy na matanggap ng iyong mga hinirang. Ama, sa muli naming paglapit, hindi po namin nakakalimutang ipanalangin ang kapatid na Eduardo B. Manalo, ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Patuloy na ingatan at ipagkaloob ang karunungan at kapangyarihan na ginagamit nila sa pangunguna sa buong Iglesia. Ang lahat hinihiling na po namin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.